We need a leadership that will apply the rule of law. We need a leadership that has political will. We need a leadership that inspires confidence, not fear. Noong Nobyembre 2003, nagdeklara si FPJ ng kanyang intensyon na tumakbo sa 2004 presidential elections, bilang tugon sa panawagan ng mga tao na pamunuan niya ang oposisyon laban sa liderato ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay FPJ, ang pagtakbo sa halalan ang pinakamabigat na desisyon na ginawa niya sa kanyang buhay. So, actually, it is not an ambition. It's more of serving the people and dedicating your life for them. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ang pinagdaan ng hirap ni FPJ, at nang maagang maulila sa kanyang ama sa edad na 12, at kinailangang itaguyod ang kanyang pamilya. Ang naturang karanasan ang dahilan, kung bakit umano naging masigasig si FPJ sa buhay. May puso siya para sa lahat, lalo na sa mahirap at naaapi. Walang halaga ang talino at karanasan kung wala kang puso at katapatan. Isinilang noong 1939 sa Maynila si FPJ, na Ronald Allan K. Poe sa tunay na buhay. Isa ring aktor at direktor ang kanyang ama na si Fernando Poe Sr., na naging tanyag sa pelikula nitong Palaris. Nang biglang pumanaw ang ama, napilitang magtrabaho sa murang edad si FPJ, at nagsimula bilang extra sa pelikula at body double ng ilang bida sa pelikula. Naging big break sa showbiz career ni FPJ, nang gawin siyang bida sa pelikulang Anak ni Palaris. At mula noon, unti-unti na siyang gumawa ng pangalan sa industriya ng showbiz na kanyang minahal. Ang 2004 presidential campaign ni Fernando Poe Jr. ay formal na inilunsad noong ika-27 ng Nobyembre taong 2003, nang ipahayag ang kanyang kandidatura sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. Sa pagkaunawaang makadiyos, bilang aking gabay, lubos na ikinararangal ko at pinagmamalaki. Ako, si Fernando Poe Jr. ay buong pakumbabang kinikilala at tinatanggap ang maging presidential standard bearer sa bandila ng KNP. Poe was the koalisyon ng nagkakaisang Pilipino, KNP, nominee for President of the Philippines in the 2004 election. Pinili niya si Loren Legarda, ang nakaupong majority floor leader ng Philippine Senate, bilang kanyang vice presidential running mate noong ika-1 ng Enero taong 2004. Isang public figure sa kanyang karera sa pelikula at kilala sa kanyang kawanggawa na hindi na isa publiko, itinuon niya ang kanyang kandidatura sa parehong mahihirap na kanyang ipinagkampiyon sa kanyang mga pelikula, para sa 2004 presidential election ng Pilipinas. Ang ilang mga tao ay naglalarawan sa kanya bilang isang kandidato na nanaig lamang natanggapin ang nominasyon dahil sa kanyang matalik na kaibigan, ang pinatalsik na dating Pangulong Joseph Estrada. Ngunit ang ibang mga account ay nagsasabi na siya ay kumbinsido na isumite ang kanyang bid para sa pagkapangulo dahil sa napakaraming tao na nagtipon para sa unang rally ng FPJ para sa President Movement sa Cuneta Astrodome sa Pasay. Isa sa pinakamalaking kabanata sa buhay ni Fernando Poe Jr., na tinaguri ang daking ng pelikulang Pilipino, ay ang kanyang pagtakbo bilang presidente noong 2004. Ayon sa matagal niyang manager na si Susan Tagle, dalawang bagay ang nagtulak kay FPJ. Una, naniniwala siyang kaya niyang gumawa ng pagbabago, at pangalawa, dahil sa matinding panawagan ng taong bayan.
Kasama ng kanyang may bahay na si Susan Roses, hinarap ni FPJ ang mundo ng politika, malayo sa kanyang buhay pelikula ngunit puno ng parehong drama at pakikibaka. Subalit bago pa man niya maipagpatuloy ang laban, maagang pumanaw si The King noong December 2004, na iniwang bitin ang pangarap ng marami para sa kanya. Hanggang ngayon, nananatiling alaala si FPJ bilang hindi lang hari ng pelikula, kundi simbolo ng pag-asa para sa bayan. Pagbabago po para may balik tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa ating gobyerno. Pagbabago ng kultura ng katiwalian, ng impluensya, ng palakasan at lagayan. Matapos ang hindi matagumpay na pagbid ni Poe sa pagkapangulo, ang kanyang mga taga-suporta, na kinabibilangan ng mga napatalsik na taga-suporta ni Estrada, ay tiningnan ang mga resulta ng halalan bilang mga depekto, at sumailalim sa legal na protesta ni Poe at ng kanyang vice presidential running mate, si dating Senador Loren Legarda. Ang poll protest ay kalaunan ay itinapon ng Korte Suprema na nagsisilbing Presidential Electoral Tribunal, gayon din ang protesta ni Legarda. May kontrobersya, na kilala bilang Hello Garcia Scandal, kung talagang nanalo si Gloria Macapagal Arroyo sa halalan dahil sa mga alegasyon ng vote rigging, ngunit ito ay itinanggi ni Arroyo. Si Poe ay na-admit sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City noong gabi ng ika-11 ng Desyembre taong 2004 matapos magreklamo ng pagkahilo sa isang pagtitipon sa kanyang production studio sa isang Christmas party. Na-stroke siya at nakoma habang ginagamot dahil sa brain clot. Inilarawan ng mga doktor ang kanyang kondisyon bilang isang cerebral thrombosis na may multiple organ failure. Namatay siya sa edad na 65 noong ika-14 ng Disyembre alas 12:01 ng umaga, nang hindi namamalayan. Ang mga organizer ng siyam na araw na wake ay nag-claim ng mga bilang na hanggang 2 milyon. Ang prosesyon ng libing ay umani ng libo-libo na nagsisiksikan sa mga lansangan ng Quezon City, isang kaganapan na nagpapaalala sa mga prosesyon ng libing ni dating Senador Ninoy Aquino noong 1983 at aktres na si Julie Vega noong 1985. Inilibing siya sa plot ng kanyang pamilya kasama ang kanyang mga magulang sa ang Manila North Cemetery. Noong ika-14 ng Desyembre taong 2012, 8 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang monumento ni Poe ang itinayo sa kanto ng Rojas Boulevard at Arquez Street sa Ermita, Manila, magkasamang dumalo ang biyudang si Susan Roses at anak na si Grace Poe sa unveiling. Sa kanyang ika-84 na anibersaryo ng kapanganakan noong ika-20 ng Agosto taong 2023, pinasinayaan ang istasyon ng Roosevelt ng LRT Line 1 sa Quezon City na istasyon ng Fernando Poe Jr., at pinasinayaan ang FPJ Arena, isang sports arena sa San Jose, Batangas na pinangalanan din bilang karangalan sa kanya. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.